we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pamilya ng nasawing apprentice seaman ng Philippine Coast Guard hindi raw kumbinsido sa resulta ng autopsy ng biktima. Narito ang live report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Cecil, mga kwento ng panghihinayang sa mga pangarap ni Mori Caguay at sakit sa kanyang pagkawala ang maririnig sa kanyang mga mahal sa buhay dito sa Tabuk City, Kalinga. Naiuwi na sa Tabuk City, Kalinga ang mga labi ng 30 anyos na si Mori Caguay, ang Coast Guard apprentice seaman na nalunod sa water search and rescue training sa Kawit, Cavite noong November 16. Bumuhos ang pakikiramay sa burol ni Mori. Sa resulta ng autopsy ni Caguay, kakulangan sa oxygen sa utak dala ng pagkalunod ang sanhi at walang nakitang injury sa ulo o katawan. Pero duda rito ang pamilya. Sa CT scan, brain dead talaga siya. Pero may nakakitaan sa likod, kaya in-autopsy, ang resultin ko, paalam ko ano yon. Yung mga anak ko ang nakakita, parang may raw scratch ito, ewan. Hindi raw kumbinsido ang pamilya dahil physically fit daw si Caguay. Auntie, natapos na yung performance ni Mori. Pabalikin ulit. Pero si Mori talagang wala na siyang lakas. Hindi part of the training yung sinubrahan nila hanggang sa mamatay. Kaya ayaw nilang magsalita. Wala rin umanong maibigay na malinaw na impormasyon sa pamilya kaugnay sa insidente. Kung wala yung video, paano natin malulutas ang mga ibang mamatay sa ganito? Layunin ng Coast Guard, ang utmost concern sana nila, yung safety talaga. Hindi naman makatao yung ginawa nila. Hiling ng ina ng biktima na magsagawa ng inspection ang mga commander ng Coast Guard kung tama ang trato ng trainers sa mga trainee. Muli rin itong nanawagan sa Pangulo na mapadali ang kaso upang makamit ang hustisya. At sa mga kapwa-trainee ni Mori na tumestigo kaugnay sa nangyaring insidente. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng PCG. Cecil, sa NBI na raw lumapit ang pamilya para sa investigasyon at pagsasampa ng kaso. Samantala, bukas na nakatakdang ilibing ang mga labi ni Mori Caguay. Mula rito sa Tabuk City, Kalinga, Cecil. Maraming salamat Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasawi ang 4 na bata habang isa ang sugatan matapos na araruhin ng truck sa Angeles Road sa Porac, Pampanga. Sa cellphone video na ito, makikita ang pagbuhos ng emosyon ng mga kaanak ng mga biktima. Ayon sa PNP, tinamaan ng isang forward truck ang garong kung saan nakasakay ang mga magkakamag-anak na biktima. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 4 na bata sa kabilang linya ng kalsada. Sakto naman na pagdating ng isa pang truck na umararo sa mga biktima. Agad na binawian ng buhay ang 2 bata habang dead on arrival sa ospital ang 2 iba pa. Nasa edad 2, 6, 8 at 10 ang mga biktima. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP ang driver ng forward truck at maaaring maharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Hindi lang po talaga niya napansin. Siguro dahil mataas po yung clearance ng sasakyan at hindi niya masyadong napansin. Arestado ang mag-live-in partner sa Alaminos City sa Pangasinan sa pagbebenta ng kanilang sanggol na anak sa halagang 300,000 pesos. Ibinenta ng mag-live-in partner ang kanilang 3-week-old na sanggol sa nagpanggap na buyer. Nakilala ang mga sospek na sina Reynante Ladaran at kinakasama niyang si Margie Lawag, Tubong Rizal, Kalinga.
Ayon kay Attorney Fabian Matib, ang agent in charge ng NBI Alaminos District Office, nag-post sa social media ang mag-live-in partner at sinabing for sale o adoption ng kanilang sanggol sa halagang 300,000 pesos. Ikinabahala ito ng Project Rescue Children, isang non-government organization, kaya agad silang nakipag-ugnayan sa NBI. Isang ahente ng NBI ang nagpanggap na buyer at nang magkaabutan, agad na isinagawa ang entrapment operation. Maharap sa kasong paglabag sa RA 11862 o Anti-Trafficking in Persons Act ang dalawa. Dinala naman sa DSWD ang sanggol. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga naarestong sospek. Naisumite na sa piskalya ang resulta ng DNA test sa mga nakitang biological evidences sa nakuhang abandonadong SUV at ang DNA profile ng mga magulang ni Catherine Camilon. Magsisilbi raw itong karagdagang ebidensya laban sa mga sospek sa pagkawala ni Camilon. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dumating na noong Miyerkules ng gabi sa Regional Office ng Criminal Investigation and Detection Group ang opisyal na dokumento ng DNA test results sa isinagawang forensic examination sa mga nakitang biological evidences mula sa natagpuang pulang SUV at DNA profile ng mga magulang ni Catherine Camilon. Agad din itong dinala kahapon sa Batangas City Prosecutor's Office na siyang magpapatibay umano sa kaso laban sa mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nag-match with 99% parentage. Ibig sabihin, ang buhok na ito ay offspring ng mag-asawang Rosario and Relmer Camilon. Samantala, matapos ang isinagawang paghaharap ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro sa isinagawang pre-hearing conference noong Martes, may napansin daw ang ina ni Catherine. Nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede pa talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Para sa pamilya Camilon, hindi na raw dapat pang nakakagamit ng telepono o anumang komunikasyon sa labas si Major De Castro habang nasa restrictive custody. Pag sinabing may cellphone ka, maraming makukontak ka. Siyempre, nadoon yung takot namin bilang pamilya. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan dahil sa posibleng mangyari o epekto ng paggamit ni Major De Castro ng telepono. Ayon sa Police Regional Office 4A, pwede pa raw ito. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Pero pagtitiyak ng Pro 4A na tututukan nila ang seguridad at kaligtasan ng pamilya Camilon. Lahat po ng assistance na pwede natin i-provide sa family ay ipoprovide natin even po sa security nila. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 4 na bata na natutulog sa kanilang bahay sa sunog sa Cebu City. Mga magulang ng 4 na bata naghahanap buhay nang mangyari ang sunog. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Halos hindi na makilala ang nasunog na bangkay ng magkakapatid na bayaton na sina Angelo, 10 taong gulang, Cyril, 6 anyos at Cristina, 1 taong gulang. Kasamang nasawi sa insidente ang kanilang 11 buwang pinsan na si Amari Zane Caburnay. 3 pang katao ang sugatan ng masunog ang 7 bahay sa Sitio Upper Kapakulan sa Barangay Tisa, Cebu City kahapon ng madaling araw. Nang mangyari ang sunog na nagsimula sa bahay ng bayaton, wala ang magulang na mga bata dahil parihong naghahanap buhay. Ayon sa ina ni Amari Jane, karga niya ang sanggol ngunit aksidente niya itong nabitawan nang mabagsakan siya ng nasusunog na hagdanan. Ayon naman sa tiyuhin ng magkakapatid na bayaton, nasa ikalawang palapag ng bahay ang mga bata nang sumiklab ang sunog. Narinig niya at ng kanilang mga kapitbahay ang iyakan ng magkakapatid, subalit wala silang nagawa dahil sa laki ng apoy. Nakita pa ng tiyuhin na niyakap ng nakakatandang kapatid ang kanyang mga nakakabatang kapatid. Ang nakita rin ako sir, looy siya kay sir, gigakos na niya yung mga igsuon yun, maguwang. Yung mga mangod nga mga bata, gigakos na lang niya. Dili na dyan makaya sir, kay pagawas na mo ang ini, ang kayo na naman sa babaw.
Patuloy na inimbestigahan ng Cebu City Fire Office ang dahilan sa sunog na nag-iwan ng danyos na tinatayang nasa mahigit 500,000 pesos. Akuin ng Cebu City Government ang pagpapalibing ng mga bata. Panawagan ng DEP sa publiko na magdubli ingat at siguraduhing ligtas ang mga bahay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abandonadong bahay sa Dagupan City, tinupok ng apoy. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang dalawang palapag na abandonadong bahay sa Barangay 4 Dagupan City. Sa cellphone video, kita ang malaking apoy na muntik nang umabot sa linya at poste ng kuryente. Yari sa light materials ang malaking bahagi ng bahay, kaya mabilis natupok. May nag-i-standby na mga tao dyan eh. Siguro, baka sinadya na o ano. Kasi hindi natin alam. Maganyan ang apoy eh. Nabasag ang mga salamin. Nadamay ang mga bintana ng kalapit na establishmento sa sunog na tumagal ng mahigit 30 minuto. Mabilisan naman yung pagresponde kasi may tumawag naman na concerned citizen. Then gabi naman yun, walang traffic. Lahat ng anggulo ay iniimbestigahan pa nila, so under investigation pa. Tinupok ng apoy ang gilid ng San Nicolas Cathedral sa Cabanatuan City. Halos 1 oras ang itinagal ng sunog. Nasa 150,000 pesos ang tinatayang danyos sa sunog. Isang bahay rin ang nasunog sa barangay Mount View, Mariveles, Bataan. Nagmula umano ang sunog sa nag-spark na electric fan. Samantala, ibinabala ng BFP ang posibleng pagtaas ng kaso ng sunog ngayong Kapaskuhan. Pag hindi tayo aware sa mga dinidecorate natin na mga pailaw sa ating mga kabahayan, ay talagang prone tayo sa sunog. Piliin natin yung talagang standard. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki ang namatay habang isa naman ang sugatan matapos na pagsasaksakin ng isang babae sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang insidente na hulikam. Narito ang report ni Crisa Dapita ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babae sa isang waiting shed sa Dipolog Boulevard sa Dipolog City, Zamboanga del Norte alas 4 Lunes ng madaling araw. Maya-maya pa, may kinuha ito sa loob ng kanyang bag, tinanggal ang tsinelas at pumunta sa gilid ng waiting shed at biglang may pinagsasaksak ito ng ilang beses. Sa sumunod na pangyayari, makikita na isang lalaki ang pinagsasaksak nito. Sinubukan pang tumakbo ng lalaki pero pinigilan ito ng babae hanggang sa naagaw ng lalaki ang ginamit ng babae sa pananaksak at doon na ito tumakbo palayo. Habang ang babae naman umalis sa lugar na tila walang nangyari. Ayon sa pulisya, natutulog ang biktima na kinilalang si Jemart Gumamot, 24 anyos. May hinihintay daw ang biktima nang mangyari ang pananaksak. Binawian rin ng buhay ang biktima kalaunan. Daspat talaga. Nakahiga lang talaga ma'am. As in, natutulog lang. Nilapitan niya, tiningnan niya, dinalikan niya, and then pinagsasaksak na niya. Ayon sa pulisya, bago ang naturang insidente ng pananaksak, may nauna nang naging biktima rin ng pananaksak ang sospek ng umagang iyon. Ito ang habal-habal driver na si Arnel Duyungan, 24 anyos. Sumakay daw ang sospek sa habal-habal sa Katipunan na karatig lugar ng Dipolog City. Magpapahati daw ang sospek sa Dipolog Boulevard pero tumanggi ang biktima dahil may kalayuan ito sa Katipunan. Kaya napagkasunduan daw ng biktima at sospek na ihatid na lang ang sospek sa Barangay Galas na nasa pagitan ng Katipunan at Dipolog City. Pero nang dumating na sila sa nasabing barangay, Fortunately, dating nila doon, gusto talaga magpati dun sa boulevard ng suspect without any provocation. Bigla na lang ginilitan yung liig ng driver ng biktima. Hanggang sa natumba sila sa motor, pinagsasaksak pa siya. Isinugod agad sa ospital ang biktima at nasa mabuting kalagayan na ngayon. Nakuhanan ng CCTV footage ang suspect sa lugar at kinumpirma ito ng biktimang habal-habal driver. Kinilala ang suspect na si alias Daday, 45 taong gulang. Nahuli si alias Daday sa mismong bahay nito sa Barangay Tanayan, Rojas, Zamboanga del Norte.
doon sa area mismo kung saan namin siya nahuli. May mga na-interview kami doon ng mga civilian. Din ang sabi niya, sinusumpong daw. Minsan daw, naglalakad doon ng hubad-hubad. Although, hindi natin yan ma-confirm until sa time na merong professional psychiatrist or na mag-confirm. Nasa kustodiya na ng Dipolog City Police Station ng sospek na mahaharap sa kasong murder at frustrated murder. Samantala, siniguro ng kapulisan na mas hihigpitan pa nila ang seguridad sa Boulevard sa Dipolog City. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nagsisimula na rin daw ang pagbaba ng mga aktibidad nito kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan. Araw ng Lunes na makapagtala ng ashing events ang FIVOLCS sa naturang bulkan, pero hindi na raw ito nasundan pa. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng lava at ang crater glow sa bulkan. Samantala sa kabila ng pagbaba ng aktibidad ng bulkan, mananatili pa rin ito sa Alert Level 3. Dahil ayon sa FIVOLCS, wala pa raw silang nakikitang mas mabigat na dahilan para ibaba ang alert level nito. Sa ngayon po, hindi pa namin maibababa dahil every now and then, nagkakaroon tayo ng mga pyroclastic density currents or mga uson. And patuloy pa rin yung paglabas ng lava. And yun nga, every now and then, nagkakaroon ng mga paglabas ng abo. Kinagigiliwan ngayon sa social media ang litrato ng isang guro sa Tayabas City, Quezon kung saan may dala-dala itong bouquet kahit saan magpunta. Ang kwento sa likod nito alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ano nga bang ginagawa nyo sa bulaklak na natatanggap nyo from your special someone? Pag fresh pa, syempre, di-display ko muna. Ipipicture ko po, tapos ipapost. Itatago ko po, like parang ipe-preserve para memories. Pero ang grade 11 teacher ng Luis Palad Integrated High School sa Tayabas, Quezon, iba rin. Si Ma'am Sigrid, mula sa pagtuturo sa classroom, pag-check ng thesis, pag-host, hanggang uwian, flex kung flex ng bulaklak na natanggap mula kay Mister. Ito'y para patunayan sa co-teacher na hindi lang pang-display ang bouquet of flowers niya. Sabi ko, mamayang alauna, makikita mo hanggang pag-uwi ko anong ginagawa sa bulaklak. Kaya rumamparampa po ako sa school habang nagtuturo, kahit hirap na hirap ko magsaksak ng extension. Kwento niya, surprise gift daw ito ng kanyang hubby na nooy nasa seminar sa Tagaytay kaya hindi sila nakapag-celebrate ng kanilang 7th anniversary. Pagpapakita lang naman daw ito na na-appreciate niya ang regalo ng mister. Pinanindigan pa nga raw niyang bit-bitin hanggang sa pagtulog. Naisip ko po parang nung pumikit ako hindi magandang tingnan. Parang po bang malapit na po akong naging sa huling hantungan. Kaya pinatong ko po doon. Sabi ko po hanggang hindi nabubulok, bibit-bitin ko po kahit saan ako pumunta. Abot ang kilig na hatid hindi lang sa mga co-teacher at estudyante niya, pati na rin sa social media. Kilalang tagapaghatid ng good vibes si Ma'am sa loob o labas man niya ng silid-aralan. At ang dedikasyon niya sa propesyon nakilala rin ng kanyang pinapasukang eskwelahan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa General Santos City at inalamang sitwasyon sa lugar matapos ang magnitude 6.8 na lindol noong nakaraang linggo. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa General Santos City matapos ang pagyanig ng magnitude 6.8 na lindol noong November 17, gayon din ang kalagayan ng mga apektadong residente. Pinangunahan ng Pangulo sa Oval Plaza Covered Court ng naturang lungsod kasama ang DSWD ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente ng Jensan at Sarangani Province na nasira ang mga bahay. Nakatanggap ang mga residente ng food packs, family kits at 10,000 pesos para sa pamilyang totally damaged ang bahay at 5,000 pesos sa partially damaged. Meron tayong lahat ng assistance na pangangailangan ng mga inabutan, yung nawalan ng bahay, yung mga mangingisda, yung mga
na injure, lahat yan patuloy ang bigay ng DSWD ng assistance. Salamat kayo sa tulong kay makatabang sa among pamilya. Makasugod na pod may paningkamot. Ipalipir sa bahay ko, ipaan talaga ng bahay. Wala namang bahay ko. Malaking tulong din. Sa pagbisita ng Pangulo, binigyan ito ng briefing ng Office of the Civil Defense o OCD-12 sa kabuuang pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Region 12. Sa report ng OCD, 13 ang totally damaged na bahay sa General Santos City, 441 sa Sarangani Province at 122 sa South Cotabato. 106 naman ang partially damaged na bahay sa Jansan, 3,389 sa Sarangani at 228 sa South Cotabato. Nasa 398,186,156 pesos daw ang danyos na dulot ng lindol, kabilang na ang kabahayan at mga infrastruktura. Binusisi rin ng Pangulo ang response strategies at relief efforts ng mga local government unit. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 13th month bonus ng mga SSS pensioner nakatakdang i-release sa December 1 at 4. Ang matatanggap na pera katumbas na isang buwang regular na pensyon ayon sa SSS. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 52 anyos ngayon si Rodel. Nasa SSS office siya para magtuloy ng paghuhulog ng kontribusyon dito. Paghahanda na rin daw pagtungtong niya ng 60 years old. Dati ako inaroon sa isang kumpanya na napahinto. Ngayon sabi ni Mrs. ipagpatuloy at lagi din naman ako andito sa SSS ay di maghulog na kami pareho. Sayang din. 8 taon pa ang hihintayin pero excited na rin siyang maging pensyonado ng SSS para makakuha ng benepisyo sa ahensya. Lalo na tuwing sumasapit ang Pasko dahil sa 13-month ng mga pensioner. Ngayong taon, hinati at i-release ng SSS ang 13-month pension ni nanay at tatay, lolo at lola sa 2 batch. Nakaschedule na makuha ang bonus sa December 1, 2023 para sa may date of contingency na una at ika-15 araw ng buwan. At December 4, 2023 naman sa may date of contingency tuwing ika-16 hanggang huling araw ng buwan. Batayan daw nito ang birth date. Kung ang birth date mo for example is the 10th day, so December 1 mo matatanggap. Pero kung ang birth date mo halimbawa is 16, so sa December 4 mo siya matatanggap. Pagdating naman sa mga death pensioner, so ang date of contingency naman natin is kung kailan namatay yung member. Ang bonus, malinis na katumbas sa isang buwang regular na pensyon. Ayon sa SSS, 2,000 pesos hanggang 19,600 pesos ang makukuha ng pensioner depende sa naging kontribusyon nito. Nangangahulugan na bukod ng bonus na ito sa pensyon nila para sa buwan ng Disyembre. Mahigit sa 3 milyon ang dami ng mga pensioner sa buong bansa na mapagkakalooban ng 13-month pension ayon sa SSS. Kaya bilyong piso raw ang laang pondo nila para rito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 187 million pesos na danyo sa agrikultura at fisheries na itala sa Northern Samar ayon sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Femari Dumabok na magbabalita live sa Katarman, Northern Samar. Fem? Cecil, sa ngayon nararanasan na dito sa bayan ng Katarman ang mabuting lagay ng panahon. Ang bayan ng Katarman ang isa sa grabing naapektuhan na malawakang pagbaha noong Martes. Kaya kahapon sana ay planong bumisita dito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sa masamang panahon, hindi natuloy ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Northern Samar kahapon. Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa DZR Airport sa Tacloban City. Sa isang video conference, nakausap ng Pangulo ang mga lokal na opisyal sa Region 8. Dito, tinalakay ang epekto ng nagdaang LPA at shoreline sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Eastern Visayas, sina National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., DSWD Secretary Rexlon Tingat-Chalian, DLG Secretary Benjamin Abalos Jr. at DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa video conference, ipinagbigay alam ng mga lokal na opisyal ng Northern Samar sa pamumuno ni Governor Edwin Ongchuan ang malawakang danyos na iniwan ng baha. Base sa ipresentang briefer ng Northern Samar na sa mahigit 187 million pesos na ang danyos na iniwan ng baha sa sektor ng agriculture and fisheries. Nasa
172 barangay sa nasabing lalawigan ang binaha at umabot na sa 354,924 residente ang apektado. Sa monitoring ng PDRRMO Northern Samar, 1,514 kabahay ang totally damaged sa baha. Agad na pinag-utos ni Pangulong Bongbong sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa lalawigan ng Northern at Eastern Samar. Inatasan din ang ahensya ng DPWH na agarang ayusin ang kalsada para hindi maantala ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng baha. Cecil, upang malaman ang lawak ng pinsala, nagsagawa ng aerial inspection ang OCD-8, ang PNP, Philippine Military, at si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan. Bahagi na rin ito sa nagpapatuloy na ginagawang Rapid Damage Assessment and Need Analysis. Ces? Maraming salamat, Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang inyong Regional TV News. New Pharmaton Energy Plus. Powered by ginseng and 40 vitamins and minerals. Pharmaton Energy Plus. Mahalagang paalala, ang Pharmaton Energy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sana mas madalas nilang ma-enjoy ang chicken ko. Ito ang sagot dyan, ang crispy fry. Made deliciously crispier. Coat and fry lang. Nakakarami sila. Bukas ulit! Basta fried chicken, crispy fry. Pag sumakit ang lower chan, huwag tsanbahan. Sa gamot na nakasanayan. Para sa pool, Ibuscopan. Tanggal ang hilab, ipit, at tusok. In minutes. sa pulang pain, Relax ang tiyan. Buscopan. Ang may init na balitang dapat niyong tutukan. Mga rebelde, binigyan ng amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa bang plano? Isang buwan bago ang Noche Buena? Sagot na ni Chef Boy Logro ang idea para sa handaan. At ang trending na may kurot sa puso, ang pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo. Tutukan ngayong alas 10:30 ng umaga sa Balitang Hali. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, patuloy na magdadala ng masamang panahon ngayong araw ang shear line. Ayon sa Pag-asa, apektado niyan ang Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern at Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces at Davao Oriental. Bukod sa shear line, umiiral naman ang easterlies sa Visayas at Mindanao. Hanging amihan sa Northern Luzon at mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Barm, Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May mga lugar na magkakaroon ng heavy to intense rains kaya mataas ang banta ng baha o landslide. Mga kapuso, 31 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.